Ayun, good evening ulit sa lahat ng ating tagapakinig. Andito ulit tayo sa Two Battles Podcast kung saan ang mga issue ng lipunan ay pwede nating gawing pulutan. So, magandang gabi. Andito uli kami, Ako nga pala si Uncle D, ang promotor ng kwentuhan. at ako naman si Tito Nel, ang inyong mabait na tanggero. At ngayong gabi, may kasama tayo isang kapitapitagang guest. Oo, Do the honors, Uncle D. itong panauhin namin is currently residing at San Jose, Mindoro Occidental. Batchmate namin to sa PUP. He was taking public administration while we were taking international relations for political science. He took up law sa Da Vinci World College of San Jose. Previously worked sa House of Rep and Senate and the Senate pala, sorry. Consultant for the Office of the Vice Governor sa OXI. Part-time instructor at Occidental Mindoro State College. Member sa Villamar Law Office and incoming president for the Rotary Club of San Jose Downtown and IBP Occidental Mindoro. And balita ako, merong kulang dito sa binigay mong credential sa akin, Tito Nel. Sinadya ko talaga yun kasi gusto kong sabihin mo ng live eh. Oo. Balita ko, ito yung pinaka-poging lawyer sa Oxy. Si attorney Ang Loret ating attorney. Villamar. Yun ang pinaka-importanting credential. Totoo. Yan ang binili ko kay Tito Nel. Sabi ko, sa lahat ng credentials ni attorney, yun ang tumatak sa akin eh. Ayun, good evening, attorney. Kamusta? Kamusta naman dyan? Good evening po. Good evening sa inyong mga tagapakinig. Parang medyo parang ganda ng script pa. Lahat ng topic ng lipunan pwedeng gawing pulutan. Gandang tagline yun Oo, kasi attorney dito sa podcast namin, gusto namin ang gawin namin ay parang yung mga nakalakihan natin nung tayo yung mga nasa high school, elementary, yung mga nakikita natin nagiinomang matatanda noon, kung ano-ano yung topic nila. It ranges from pop culture, politics, religion, and everything. So, doon namin actually nakuha yung pinaka-idea nitong podcast na to. And Para lang tayong katambay sa harap ng sari-sari store. yan. Yun. Tapos magtrabaho ng maghapon, 'di ba? Tapos siyempre, konting kwentuhan, 'di ba? Bago umuwi ng bahay. Nakakuha Tama. mo. Kaya nga ganitong oras din tayo nagre-record. Yung no, yung certain adrenaline ng gantong oras, iba kasi. Pagtulog na yung mga bata, pampaantok ng iba. Malaya na yung isip natin na kung ano man yung pumasok sa isip natin, pwede natin i-discuss. Yes, Yan. correct. So ngayon, bakit ba natin inimbata si Atty. Villamar, Tito Nel? Well, syempre, isa dun sa sa pinaka sikat nagpa-flood talaga na issue ngayon sa natin, sa mga Facebook threads and feeds natin yung tungkol nga sa sa pagkaka-aresto ng ating alpha male president, former President Rodrigo Roa Duterte. And ayun, dahil nga ang isa sa goal ng ating Two Battles podcast is to make it nearer sa mga tagapakinig natin. Yung mga subjects na seems to be untouchable pagka sa mga laymen, sa mga katulad nating ordinaryong tao lang. And medyo more on international issue ngayon itong pinasasangkutan ni Rodrigo Roa Duterte. So speaking of Attorney Lawrence, ano ba ang ICC? Kala ko dati yung nakadikit sa mga likod ng helmet eh. Yung ICC kasi, 'di ba, International Criminal Court.
before, if we can recall our history, di ba after World War II, para nagkaroon ng mga trial. For example, sa Germany, there was yung Mm. tinatawag na Nuremberg Nuremberg trial. trials. Sa kabila naman, si General MacArthur, di ba, yung si Yamashita, Mm. yung naman, di ba? So, nakita nila. And even after that, uh, syempre may mga violation, yung mga war crimes, prosecute doon. Tapos yung court, at least in the case of Nuremberg, ano yan, multi-party state yan. Ang mga, ano dyan, mga partido dyan, UK, US, Mhm. USSR, tapos sa ano naman, sa Tokyo, yung United States. And even after that, syempre, parang after World War II, nagkaroon pa rin ng problema yung genocide sa Rwanda, tapos yung breaking of Yugoslavia, marami ring violation doon. So nag-establish ng temporary International Criminal Court, yung ad hoc lang. Eventually, napagkasunduan na magkaroon ng, kasi nakita yung pangangailangan, magkaroon ng permanent court. So ito na nga yung International Criminal Court na nabuo nung if I remember correctly, around 1998. Tapos it took effect mga 2002. 2000, no? Um, Attorney, question lang. Kasi nagbanggit ka ng mga events worldwide. So, if ICC was existing already, let's say, around immediately after the World War, mako-consider ba yung events sa atin mismo as like a war crime or crime against humanity? Specifically speaking, yung kay ano, yung panahon ni Elder Marcos. Nabanggit ko lang yun kasi yun yung ano, yung predecessor institution niya. Kumbaga, para maintindihan natin yung current setup ng International Criminal Court, Mm. kailangan i-trace din natin yung history niya, paano ba siya na-develop sa international law. So, ayun na nga, parang, kumbaga these problems, war crimes, crimes Mm. against humanity, hindi ito modern invention. Noon pa man, meron ng mga problemang ganito. Kaya, Ang bago, yung development ng institutions na institution. nag-address sa problema na to. Kasi before, di ba, parang una, hindi naman ganun kadami yung nag-establish ng Nuremberg Court. Mm. Ah, yung mga victors of war lang yon nung World War II. Yun yung isa sa mga criticism doon. Kasi USSR, mga Allied forces. Oo. Tapos, in the case of Tokyo, yung nag-trial sa Japan, sa war crimes ng mga Japanese, unilateral lang yon. United States lang yung gumawa ng korte na yon. So, utos lang ni General MacArthur. Mm. So, there was this need to evolve that concept na for it to become truly international. Kumbaga, mas dumami yung at least nag-consent na magkaroon ng permanent court of yun nga, yung ICC. Sa ngayon, merong 125 signatories Mm. sa Rome Statute out of the 190 existing or recognized states. So kumbaga, karamihan naman sa state, signatory sa Rome Statute. Ito yung evolution. Unlike before, yung previous predecessor niya na mga institutions, temporary lang, ad hoc, tapos hindi naman ganun kadami yung state na nag-consent sa pagbuo ng court na yon. Ngayon, this court is truly international, kumbaga. Hindi, I mean, attorney, ang pinaka-question ko kasi doon is, if this is already an existing institution back then, posible ba na si Elder Marcos is on the same boat ngayon ni Duterte? I don't think so kasi during those times wala pang Rome Statute. So, 'di ba? I mean, if we're gonna follow the guidelines. Kasi yun ang nakikita kong clamor nila eh.
na bakit daw si Marcos noon hindi ginanyan. So I'm thinking is, kung existent na ba si ICC during that time, is it going to have the same repercussions na nangyayari ngayon? Siguro kasi parang 'di ba for a time parang sinuspend niya yung constitution natin, yung 1973 constitution. Ah, Mm. So ang default kasi niyan, ito speculation lang naman So let's anchor it sa reality na during those times wala pang ah, ICC. Siyempre, principle ng criminal law, pag walang batas, walang krimen. Walang tsaka hindi krimen. siya, hindi siya Privilege. retroactive. Oo. Oo, isa pa yon. So, pero hypothetically, parang there was a Supreme Court decision that recognized that kapag kunwari sinuspend mo yung Constitution, meron tinatawag na interregnum, Mm. wala tayong Constitution. So, ang mag-a-apply sa atin, generally accepted principle of international law, yung, ano ba yun? Ah, yung political and civil rights, yung Mm. UN. Mhm. Kasi even before, meron na nun. So, kung wala tayong Mhm. constitution, yun ang mag-a-apply sa atin. So, Mm. for example, during those times, kung existing na ang ICC, it's very clear that there was a failure of the state. Kasi syempre, yung Ah. pinakaulo na head of state natin yung para tinanggalan tayo ng karapatan during those times, di ba? So, it's Mm. very hard to, kumbaga, there's a failure of the state to prosecute. Execute. Prosecute pala, sorry. So kung existing na yung ICC, during those times, panahon ni Ferdinand Marcos Sr., it's very likely na kung ano yung nangyayari kay Duterte, Nangyari. i-apply din sa kanya. Oo. Pero swerte niya kasi during those times nga, Wala pa. Wala wala pa. pa. Diba? Nasa, At the same time, alam naman natin, itong sila Marcos noon, they were allied with the United States and for a time to combat the expansion of communism, kino-opt sila ng sinuportahan sila ng US. United States, 'di ba? Correct, correct. Yun. Thank So you. for attorney, no, may kasi may binanggit kayong Rome Statute na madalas mabasa ng mga kaibigan and yung mga Facebook users natin sa sa online. Just for for educational purposes. What is a statute ba? Anong pinagkaiba niya sa international treaty, agreement, local rules and regulations or mga batas? Ano ba yung statute na yan? Kaya lang siya tinawag na it's a treaty. Ano lang yan, nomenclature lang yan yung statute na sinasabi kasi nung napagdesisyonan nga na magkaroon na ng permanent court for international criminal justice, sa Rome kasi siya nagkaroon ng tinatawag na Rome Conference. Mm. Tapos doon na buo yung yung proposed na statute na yan. Mhm. So that's it's actually a treaty signed by or ratified. Medyo mahirap kasi may mga signatory pero hindi pa na-ratify. Oo. Katulad sa Although atin. sa Pilipinas, in our case, it was signatory tayo at the same time it was ratified. Mhm. So that's not an issue sa atin. So right now, basta there are 120 ang tawag sa kanila ay state party na nag-participate dyan sa formulation ng Rome Statute na yan. Yun. If you look at the Rome Statute, marami kasing discussion online na I think would be addressed if we read the Rome Statute kasi sobrang extensive niya. Parang lahat ng potential issues Per detail niya anticipate niya. So it's composed of parang abot siya ng 128 articles. Ang pinaka-relevant siguro sa atin yung Article 127 pagdating sa withdrawal kasi nag-withdraw tayo, 'di ba? Oo. Noong 2018.
ang Pilipinas umabot din sa dulo sa Article 127 out of Article 128. Ganun tayo eh. Andito na tayo, di ba? Ayan. Ayun. So to make it simple, ICC ICC's main function is to yun nga, panagutin lahat ng mga merong kasalanan sa sa human rights. Tama ba, attorney? Apat lang yung ano niya, yung Regardless jurisdiction kung niya. anong Apat lang yung krimen na pwedeng i-prosecute Mhm. sa ICC. Una, yung crime of ICC. genocide, di ba? Mm. Tapos crimes against humanity, war crimes, tapos crimes of aggression. Yung crimes of genocide, at least we're familiar naman dito. Ibig sabihin, tinarget mo yung particular segment ng population dahil Mm. Yes. sa lahi nila, Mhm, sa traits nila, tapos sa sex nila with the goal of elimination. Kumbaga, Mm. buburahin mo sila sa mundo. Yun mhm. yung genocide. So, classic example siguro ito, I'm sure familiar naman kayo bilang Mga IR Nazi. student. Yung sa Rwanda, di ba? Mm. Dalawang tribo nag-aaway. Talagang gusto nilang i-eliminate yung kabilang tribo. So, minasakar nila. The Rwanda genocide. Tapos, syempre, yung Nazi nga, dahil nga tinarget Yes. sila for sa lahi nila, dahil because of their race, mga Jews, talagang systematic yon, di ba? Yung gas chamber, yun yung pinaka-famous na example ng genocide. Although, more recent, yung Rwanda Banda. genocide. Mhm, mhm. So, yun naman, yung crimes against humanity. Ito tayo, ito yung applicable sa Pilipinas. Yun yung Mm. Yung sinarge kay Mr. Duterte. pagtanggal Mhm. ng Sa, human rights to. More on human ano to rights kasi, parang violation. under this crimes against humanity, yung murder kasama dito. Mm. Basta ang characterization niya, widespread, tapos systematic. Si Mr. Duterte bilang presidente ng Pilipinas, kumbaga, he wasn't that conscious that yung mga, alam naman natin, kung naalala niyo sa public policy natin, yung pronouncement ng presidente, because he is the head of Head of the the state, state. Yes. yung head of the government, yung nagiging policy pronouncement. Kung titingnan mo talaga sa mga subsequent memorandum after niya magsalita sa media, Public, talagang sinasite yung mga sinasabi niya eh. nagkakaroon Whereas the ng president, in a media interview, nagiging uh, uh, premise or preambulatory clauses yung mga sinasabi Mhm. niya sa media. Di ba? nagiging Yes, yes. So his pronouncement becomes government policy. So Mhm. that's the system part. Yun yung yun yung siyempre pag sinabi ng presidente na okay lang patayin tong mga tao na to, 'di ba? Parang siyempre presidente yun eh. subordinate niya, 'di ba? Yes, correct, correct. Kumbaga meron kang aside from being head of the state, ikaw yung ano nga yung term for the commander-in-chief. Ikaw yung commander-in-chief ng Yun country, nga, isa pa 'di yon ba? yung niya, yung role niya as commander of in chief ng Armed Forces of the Philippines, 'di ba? Mhm, mhm, mhm. So Yun. he's not an ordinary person that could just say anything. Hindi siya Mm. tambay Correct. kagaya natin, 'di ba? Na umiinom ng 2 bottles, kung ano sabihin natin, walang legal effect, 'di ba? Yes, Bilang yes. presidente, kapag sinabi niya, eventually it will cascade sa state Yes. instrument. Tapos it will become policy. Dapat it should have been Mm, conscious. Pero syempre, kung titingnan mo naman yung political evolution ni Duterte, dati mayor siya, hindi naman siya dumaan sa pagiging senador na may national scope. So, from local, kung ano yung the way he deals with yun nga, pamamalakad niya sa local government of Davao, na idala niya yes. sa Malacanang. And the irony is, that's precisely why the people voted for him. Kasi nga, yung mga achievement niya sa Davao, di ba? They were hoping that it will be translated
sa The bigger scope. at national scale. I think ang naging ano lang doon is ang hindi na foresee nung karamihan ng bumoto sa kanya is ano ba yung nangyayari behind the scenes kung bakit niya naging ganun yung Davao. Kasi Oo nga. Pero even Correct. before, he was under investigation already mm, by then DOJ Secretary for the Davao Death Squad. oo, Diba? Kaya nga parang there's animosity between the two of them eh. Parang ah siguro hindi ko agad nabasa yung statement ni dating Senator De Lima. oo, Akala ko nga tumahimik siya eh. She didn't release any statement. Yung pala parang na ano lang, parang na overshadow lang or tabunot. nalunod lang sa mga barrage ng content. Pero naglabas pala siya ng statement. Parang sabi niya, syempre 6 na taon siya nakulong under kay Duterte, di ba? Totoo. Tama, tama. Very, very bitter yung kanilang relationship. Tsaka Pero, siguro ano, no? Sige, Uncle D. hindi, I mean, immediately upon release naman ni De Lima, ang ano niya dyan is she forgave the person pero not the sins of the person. Yun yung statement niya nung una dyan. Pero nga, dahil sa nangyari ngayon, vindication na sa kanila yan. Yung not just with De Lima, pati doon sa ibang lumalaban sa kanya noon pa. Like si former Senator Trillanes and yun sila Attorney Conti. Yan. To name a few. Pati sila Father Flavi, yung mga mga paring against kay Duterte. So yun. And Oh, on that, We go. have to remember that that Duterte remains popular among Filipinos. So mm, so it's a very kumbaga isa si per climbing a mountain. Yung the fact na ma-warrant of arrest siya, tapos ma-arresto siya madalas sa dahig. That's a significant achievement already. Actually, oo. and Dahil, sorry, Attorney Lau, pero ito kasi yung next question ni Tito Nel. Ba, regarding sa arrest ni former President Duterte, meron ba siyang conflict sa local laws natin? Kasi di ba yung isa pa nilang clamor, bakit hindi na lang dito kasuhan? sa pagkakaintindi ko kasi, dahil nag-withdraw na nga tayo, dahil na rin sa kagustuhan ni dating Pangulong Duterte na mag-withdraw sa Rome Statute sa ICC, hindi na tayo tinatawag na state party. Mm-hmm. So, hindi na siya pwedeng manatili dito for parang for that, hindi siya pwedeng makulong dito, manatili dito kasi hindi tayo state party. So wala nang jurisdiction ng ICC Ang sa Philippines. atin eh. Kasi Oo. even sa mga statement nila hanggang lang eh, ang kanilang jurisdiction is very limited lang, parang may sinasite na time element. So ngayon at present, yung tanong na bakit hindi dito, kasi nga di na tayo state party. So kailangan siyang dalhin sa isang ah, country na saklaw pa rin ng Rome Statute. Correct. Syempre, kasi ang dumiretso Headquarters sa na. dahig, di ba? Medyo himayin natin, attorney. Kasi yun nga, para sa sa kaalaman ng iba. Again, as per natin, pag-usapan kanina, the Philippines is one of the member state party dun sa Rome Statute na yan, which was parang nagsimula noong 1998 and took effect ng 2002, tama ba? Oo. Okay, so since then, Philippines is a member of the International Criminal Court, and we withdrew last 2018, which took effect 1 year after, which is 2019. Ngayon, ang kaso na or yung concern period na ibinabato kay former President Duterte was the cases from 2016 up to 2019, tama ba? Oo, Ah, kasi hanggang dun lang yung hanggang dun lang yung jurisdiction ng ICC. They Yun, cannot investigate beyond that. beyond And that. Mm-mm. I So, think yung Congress, legally, covered siya, tama?
Up until 2019. Up until Meron 2019. up until 2019. Pero kahit na-withdraw tayo, meron pa ring residual obligations. Kasi nakalagay naman doon, kahit mag-withdraw ka, you still have the obligation to cooperate. Cooperate. And pangalawa, yung ICC, may kapangyarihan siya to request the cooperation of international bodies in accordance with the kung ano yung agreement nung country dun sa international body na yan. Sa case ni Duterte, di ba pinadaan sa Interpol? Tapos sa Tama. Philippines, kahit hindi na siya member ng ICC, member pa rin siya ng Interpol. Interpol. Correct. So, may obligation siya sa Interpol. Yun yung second layer. Tapos ang ano, 'di ba, sabi ng Malacanang, yun yung ano, yung first layer nga na kahit nag-withdraw ka na, meron ka pa ring obligation to cooperate. Alam niyo naman yan na, 'di ba sa international law may tinatawag na, 'di ba, agreements must be complied in good faith. Pact, Oo. ano ba yan? Pacta sunt servanda, tama ba? I don't remember na. Sorry. Kung natatandaan niyo pa. Kalawang na kami dyan. Ayun. So, So, correct pa ang I mean, pasok pa din yung um yun nga, yung ina-allege sa kanya ng mga violations. And yung cooperation ng Philippines with regards dun sa pag-surrender kay former president is not kumbaga in contrary dun sa local laws natin since member tayo ng Interpol. Pero question, attorney, ah baka may magtanong kasi, nagtumiwalag naman na tayo sa ICC, ba't hindi tayo tumiwalag sa Interpol? Ano bang repercussions if we would be withdrawing participation sa international police? pero brother, linawin ko lang yung sinasabi na conflict with the municipal law, with the local law. The irony, even before we became a party to the Rome Statute, kasi di ba, natatandaan nyo, si Miriam Defensor Santiago was nominated to be parang sa isang international Judge pala. court, di ba? Oo. So parang nilakad niya talaga na magkaroon tayo ng isang municipal law with regards to our obligation pagdating sa sa human rights sa humanitarian law. So we have this RA number 9851 nung panahon ni Gloria Macapagal Arroyo noong 2009 na technically, 'di ba sabi ko nga 1998 pa yung Rome Statute. Parang i-localize niya kung ano yung Rome Statute. So ito yung equivalent niya. Meron tayong municipal law na almost verbatim and even expands dun sa Rome Statute kasi 'di ba kanina sabi ko apat lang 'yon, genocide, war crimes crime, against humanity, war crimes, and crimes of aggression. aggression. Sa Pilipinas, pinalawig pa natin. Tapos sinasabi kasi natin doon, kasama yung child soldiers. Tapos yung torture, binoden pa rin natin. Tapos sabi natin doon, basta ang biktima Pilipino, yung ICC still has jurisdiction. Over Diba? us. So, alam mo yon sa sobrang pagkabibo ng Pilipinas, di ba? Kahit di Gusto pa ko sali tayo lagi. ng Rome Statute, meron na tayong local na batas na verbatim reproduction almost. Tapos nagdagdag pa tayo, pinalawig pa natin. So, Yes. yung argument na sinasabi nila na walang obligation to cooperate, meron. It doesn't hold water kasi under our own law, sinasabi natin na we have to cooperate. Diba? Tama. So Republic Act 9851 for the purpose ng mga nakikinig, no, is also known as the Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide, and Other Crimes Against Humanity. So tama, parang verbatim counterpart from statute yung ginawa ni tama ba ni Senator Miriam Santiago? Siya ang principal author niyan. Siya ang Kasi principal author nito. nagkumahog siya na magkaroon tayo ng ganyan kasi was
she was going to be appointed sa I think judge ma-appoint yata sa siya, no? maging judge sa isang international body Mm. during those times. Parang ano tayo niyan eh. Parang fourth year yata tayo niyan sa PUP during those times. Yeah, Oh. 2000, around 2008, di ba? Ayun. So nakakamiss talaga si Senator Miriam. At saka ano, tawag dito, kasi yun yung usual na napag-uusapan namin dito yan na marami tayong batas na nako-cover. Pero kasi ang batas sa Pilipinas, hindi naman inaalam nung iba eh. Hindi nila alam na may protektado sila ng batas. Nagpapaniwala sila na bawal yan. Pag sinabihan silang bawal yan, kahit sila yung nasa tama. Yung kumbaga lagi silang nababraso. Kasi hindi nila alam. Diba? Correct. Halimbawa yung ngayon, yung mga nagsasabi na mali or bawal yung nangyari, eh may provision naman pala tayo tungkol doon. Diba? And even So, yung di ba brother, parang isa sa mga depensa niya na we have di ba, meron na tawag na principle of complementarity. oo. So, Mhm. ipapasok lang yung ICC kapag there's a failure of the state, yung To perform its duty. oo, tapos di ba yung mga courts natin are not working. Yes, yes. Kung titingnan mo yung Rome Statute, ma-appreciate mo very detailed siya, no? Paano mo masasabi na may failure on the part of the state? Mm. Very nakadetalye yon, may mga subsection siya. So talagang it paints a particular situation where you can characterize that there was a failure of the state. However, dahil nga sobrang pagkabibo ng Pilipinas, hindi na natin Deleted. kailangan mag-resort doon sa provision ng Rome Statute kasi sa local law natin, Meron na. sinasabi natin na yun na nga, may jurisdiction kahit na basta may it meets a certain condition, yun nga, ang biktima Pilipino, the ICC has jurisdiction. The Supreme Court had already passed sa issue na to sa isang case law noong 2021. Siyempre, question nga yung pagka-ratify ng ICC. So, the Supreme Court delved into the details of the Rome Statute as applied in the Philippines. Mm. Mhm. Sabi niya, hindi na natin kailangan mag-resort din sa complementarity principle kasi nga tayo mismo, meron tayong municipal law na sinasabi na ICC has jurisdiction sa atin as long as kunyari ang biktima Pilipino. Filipino. Mhm. O, kasi para may That's what's missing in siguro fault na rin ng media kasi hindi sila masyadong nag-effort na Do magsaliksik research. laliman yung kanilang reportage. and actually, yan ang napapansin ko for the past few weeks. Sobrang sensationalized ngayon yung narrative ni Duterte. Basta They're una not taking an visual. impartial stand eh. Ang Kasi yung media natin parang they are heavily incentivized din sa views, 'di ba? Basta kagatin ng tao, i-consume ng tao yung content nila, hindi na nila binibigyan masyado ng weight yung responsibility nila na to report it accurately. Tapos syempre, they To can do always proper tap research. naman to provide context dun sa ni-report nila 'di ba? I Mm. think it's just lazy journalism. Ako naman, even dito sa probinsya namin, medyo active ako sa pag-call out ng local media dito. Although some of them are my friends, pero siyempre they have to be conscious, lalo na dito sa amin na, well, medyo we're a little bit behind sa development ng mga urban centers. So, yung iba dito, siyempre kung ano na lang yung marinig, di ba? Yun na lang Mhm. panghahawakan nila. So, ang onus, dapat ikaw na nagre-report, responsible ka, di ba? Kasi Mm. Correct. people Correct. will believe you and act on the information that you provide eh. Kaya Tama. Saka tingin ko no, nagpe-play din yung factor ng generation and technology natin ngayon. Kasi dati, most people rely on newspapers, TV, radio, na ang mga nagre-report mga kahit pa paano alam mo namang responsible na mag-research muna. Unlike today, na halos lahat ng tao sa Facebook nakatutok. And the question is, sino ba yung pinakikinggan nila?
hindi naman sila nakikinig sa ano eh, balita eh. Minsan dun sa mga vlogger na ano, na Nakita lang paborito nila nila. nakapost na social media, sa Correct, newsfeed nila, di ba? Tsaka Pero correct, ano source correct, kasi, mo, correct, correct. Facebook, di nag, ba? Acceptable na sa kanila yun. Yes, oh, yes. kasi nagpe-play in din sa ano yan eh, sa algorithm kung ano yung usual na pinapakinggan nila, kung nagiging one-sided yung nare-receive nila na information. Hindi sila Correct. nag-check and balance na pagka may napanood sila, this is already factual for them. Kaya nga ang dami ko Mhm. nakikita post kanina, ang mga pino-front and center nila mga lawyer ay mga fictional lawyer sa mga sikat na series. Oo nga, si ano ba Si Ana, yan? Si si Sam Annalise, Goodman, tapos si Annalise Keating. di ba? Sabi ko, naglabas ng statement si Annalise Keating, tapos si Sam Goodman, ah. Eh, Dangerous eh, no? Sobrang dangerous ng ano, eh social media ngayon eh. napaka ano naman kasi, napaka-fitting naman kasi yung mga lawyers sa pinili nila. Si Saul Goodman eh, kilalang criminal lawyer, criminal Yun, Saul defendant, Goodman. di ba? Tapos si Annalise Keating, ang series niya is How to Get Away with Murder. So, talagang Paborito ko pakikinggan yan. nila Saktong-sakto. yun. Sakto-sakto. Tapos syempre Ay, may mga tao na mm, maniniwala. We correct. cannot blame them kasi syempre, ako naman lagi sinasabi, these people have their own lives to get to. Parang, parang it's unreasonable to expect them to spend a lot of their time when they are trying to survive na Mhm. mag-discern pa, di ba? Syempre, Oo. Correct. siguro yung civic duty na rin nila to be discerning, pero at the same time, yung reality na iintindihin mo pa ba yan? Eh, syempre, magsasaka ka pa, di ba? Kaya ang Tama, tama. nagre-reflect kasi doon is nandun pa rin tayo sa colonial mentality natin na porke puti ang nagsabi, well, in Tama. analyst Keating's case is foreigner. Pag international ang nagsabi, legit. Legit Yun ang and ganun. ano, reliable. Oo, hindi nila alam. Pinaglalaroan na lang sila ngayon. Bahala ka kung maniwala ka, di ba? Eh, Parang naniwala ano na, sila eh. parang parang mag-rely na sa discernment mo if you can spot the propaganda, di ba? Oo. Kung media Tama, literate ka o hindi. Tapos tama, meron tama. pa yung ano, yung lumalabas sa sinanction daw ng ni Trump ang ICC, which is news last month. It happened the first week of February, which is with the case not relevant sa Philippines. Di ba? Mhm. Pero yun yung ginagamit lang propaganda na dahil daw inaresto si former president, sinanction daw ni Trump ang ICC. All you just need to look at is yung date kung kailan sinanction eh. Oh, Magaling tsaka din yung mo, disinformation nila, no? True. oh, yung Mas mechanism nila dyan. unfortunate, siyempre kunwari supporter ka ni Duterte, you will see it as a confirmation of your bias na tama ka, di ba? Yung sa viewpoint mo na mali yung ginawa ng ICC. Correct, correct. Ito nga, yung sinasabi ni Dwayne kanina na yung sa algorithm, kasi Mm. di ba, we're experiencing yung filter bubble ba? Siyempre, yung mga paborable lang sa viewpoints mo, yun lang nakita sa newsfeed mo. So, Mhm, mhm. ano Correct, yung Yung, correct. mga kaya nga minsan, ano eh, brother, parang kunwari meron na, kunyari may mga nakakausap ako na has a different point of view. Parang minsan ang hirap kontrahin nung ano nila kasi, di ba, syempre yung structure nung ano nila, parang na-confirm eh, maraming authorities dun sa newsfeed nila. Hindi, sabi ni ano, ganito daw eh. So parang tama sila, parang to convince them otherwise, parang napakahirap na battle yon, ang sobrang intensive ng effort na kailangan kasi nga sobrang lubog na sila dun sa point of view na yun eh. oh, Correct. Sabi nga nila, di ba, ano, mahirap daw makipagdiskusyon sa isang libro lang ang nabasa. So, meaning, if isang side lang yung napakikinggan nila all throughout, wala. Mahirapan talaga at, ano, i-accept yung tama ng mga information. And lalo na, kung may ugali ng Pilipino kasi, hirap na hirap tumanggap ng pagkakamali. ayaw na Tapos, correct. tapos partneran mo pa ng, ano, no, ng idolatry natin na
isinasadyos natin yung mga idolo natin, mapartista man o politiko. Wala, sobrang hirap baguhin. Nakita ko nga yun, parang may clip sa General Luna na ang tawag, kine-question ni Ruben, bakit daw, yung character, sino ba yun? Si Aaron ba yun? Aaron ba yun? Aaron Oo, Villaflor. bakit ang tawag daw sa Pangulo ay idolo, di ba? O Mhm, mhm, pinuno, dapat daw pinuno or something like that. Parang, mhm, at the same time, the fact na Duterte was a former president, andyan yung difference natin, di ba? Siyempre, kahit na paano, yung tao, nagsilbi naman siya sa bansa natin. Andyan tapos siyempre, nationalist sentiment natin. mhm, Ang mhm, embodiment nun, yung presidente, di ba? Siya ang head of state, siya yung katawan ng, kumbaga, ang Pilipinas bilang isang fictional na ah, para ang embodiment nun, sa katawan, ang mhm. kumakatawan nun yung Pangulo. So yung natural affection natin bilang Pilipino kay Duterte bilang dating Pangulo. Nandyan, nagka-factor yan, di ba? Mhm. Ano Tapos, emotionally attached na sila. yung ICC pa is seen or portrayed as a foreign power. So, itong tao na to, yung nationalist sentiment natin, hawak niya, nasa kanya. Tapos, Mm. ang nakaapi sa kanya, foreign power pa, foreigner. So, Mhm. yung mga kababayan natin, mas lumulubog na yung simpatsya nila kay Duterte. Ang tanong kasi doon, ano ba ang history natin tungkol sa pag-prosecute ng mga bigating politiko? Ayun na nga, yun nga rin ang sinasabi. Kung di ka magpupunta sa ICC, dito naman sa atin, wala namang nakukulong na bigat. Hindi tayo kagaya ng Korea, South Korea na yung mga presidente nila pag talagang kinukulong nila. Tayo, Mm. si GMA ba nakulong? 'Di ba? Naupo Hindi lang siya sa nakulong. wheelchair. Kung nag-neck brace. Yung neck brace. Neck brace. Oh. Si, iba, Ang, senador pa nga ngayon eh. for example na lang, some people might ang na-impeach na Chief Justice, 'di ba? Si Si Chief Corona. Justice Corona. Mm. Corona. Mm-mm. Subsequently, napaka-soft natin pagdating sa mga leaders natin. Kasi subsequently, the Supreme Court granted the prayer of his widow. Kahit na na-remove siya from office, binigyan pa rin siya ng benefit na commensurate sa pagiging Chief Justice niya. Yun ang, Sipin mo yon, di ba? kasi di ba, imbis na, Na-impeach ka na, found guilty ka na, may benefits ka pa. Di ah, ba? kasi di ba imbis na i-hold natin sila accountable, binibigyan pa natin sila ng special favors eh. Kaya lalo Well, na ang encourage yung mga malalaking politiko na gumawa ng mali. ang ginagawa kasing rason ng iba, nakapagsilbi din naman yan eh. Pero kasi kailangan tandaan Ayun ng mga na, tao na yung mga yan, malambot yung nagsisilbi kasi puso ng trabaho Pinoy. nila yan. Correct, correct. Pero yun nga, kailangan mabago yung tingin na yung mga binoboto nating opisyal, hindi natin amo, hindi natin idolo, hindi natin pinuno yung mga yan. Mga hinalal natin yan, kumbaga, sila ang accountable sa atin, hindi otherwise, hindi Kumbaga, kabaliktaran. lagi natin emphasize, a public office is a public trust, di ba? Correct, At ang correct. title nila is civil servant. So anong sense pa nang Hanggang dinagdag natin sa bayan. Diba, anong sense pa nang dinagdag natin yung Article 11 ng Constitution natin kung hindi rin naman natin ginagamit? Gusto lang natin yung Article 3 ng Article 3. Di ba? Bill of Rights lang ng Bill of Rights. Kailangan pag may right, may accountability. Alam mo yun, hindi kasi sanay ang Pinoy sa ganun. Gusto aregluhan lang. Kaya ngayon, Medyo soft yung inaareglo natin, sila. rule of law. Ngayon may nakialam sa atin para i-uphold yung tamang pag-implement ng batas, mga nagrereklamo naman. Which move us to the next question. Yung Mhm. mga ginagawa nilang mga rally na yan, yung mga petition daw nila na pabalikin si former President Duterte, may bearing ba yan o nag-uubos lang sila ng laway at pawis dyan? Kung kung papanoorin niyo yung first appearance ni Duterte sa ICC,
Which we mga did. komentaryo na ano na yung judge daw, yung presiding judge has a reputation for being no nonsense. Talagang ano siya kung ano yung nakasulat sa procedures, yun yung mangyayari sa kanya. So even if si Medadea, yung lawyer ni Duterte, nag-manifest questioning yung pag-aresto sa kanya, sabi, it was remarked upon, duly noted, but at the same time, tumuloy pa rin. Kasi parang ang Oo. sabi, improper daw. It wasn't the right time to raise those objections. Which Parang is ano pa true lang yan naman. eh. Kasi parang ang ginawa ni Medellin dun is trying to derail eh. Oo Which nga. So, wala naman siya pero nang ano, hindi achieve. siya, it was more of an emotional appeal, pero talagang sabi nung judge, base dun sa inspection ng mga doktor nila, okay naman yung Okay health niya, naman. Oh, di may ba? Tama. special favor pa nga na hindi na mag-appear in person, di ba? Nag-video link pa siya. Tapos yung ano pa, minention din na may nag-file na daw ng 2 motion prior to the trial. Oh. So ano yan? So kumbaga, dyan mo makikita yung cold neutrality of an impartial judge. Correct. Basta kung anong nakasulat sa ano, walang komentaryo, walang side comment, 'di ba? Siguro Ayun. iniwasan lang nila yung ano, yung syempre yung reputational damage na makita ng mga tao. Syempre, alam naman natin na it's in public view, the trial will be public. Mhm. Syempre, iwasan nila na any imputation of bias, 'di ba, or partiality. Which Pero hindi ano, no? wala naman talaga magiging bias sa kanila kasi as we are all aware, this is a political stand. Yes. And katulad nga nung kanina, we were talking amongst our friends na ano bang impact ng pagkaka-aresto kay Duterte. If hindi ka naman talaga directly involved, wala kang pamilyang nasagasaan, o hindi ka parte ng mga pamilyang nasagasaan nung panahon niya, or hindi ka rin nakinabang nung panahon niya. So, wala namang epekto sa'yo. Pero, I mean, you still sympathize sa mga nawalan or mga naargad na nung panahon niya. Pero at the same time, ngayong nandyan na, what's the next move? Yun na lang ang tanong natin. Kasi we're going sa election na eh. So we know for a fact na kung ano yung nangyari ngayon, yung classmate mo nung college, may pinost siya, which is, I firmly believe, tama yung statement niya na yun. Nabasa mo ba yun, attorney? Na ang pagkaka-arrest daw kay Duterte is hindi ginawa ng anti-DDS. Kasi favorable pa nga daw sa kanila yun. Sa mga DDS yun. Kasi even ako from experience ko as a trial lawyer, Hmm. syempre ang totoong buhay naman talaga hindi yan ano it's not neatly square boxes 'di ba? Yung Yes. syempre kunyari magkakaroon talaga ng counting irregularity, but these are defects that can be cured eventually. So maaring merong counting irregularity sa kanyang ah pagkakaresto. Hmm. Pero hindi ibig sabihin nun, unlawfully detained siya. There was this commentary that I was reading na may principle naman, nakita ko rin to sa local court na kumbaga nakikure din yung any defect din sa pagkakaaresto niya by ano, by basta may mga court processes na Sinusunod. kumbaga kunyari ano ka, warrantless arrest, 'di ba? Mhm. Mhm. Tapos basta may ano 'yan, ba you can 'pag na-arraign ka na parang ano, parang mawa-waive iwa-waive mo yung, may waiver 'yan na parang kung meron bang irregularity, wini-waive mo na yung karapatan mo or objection mo sa pagkakaaresto mo. Kumbaga, it can be cured, yung sinasabi nila na, ah, siyempre kakaiba nga yung pagkaaresto sa kanya, pero yun nga, 'di ba? But I don't think it will matter
kahit na-erase nila yan. Kasi una, nag-appear naman na siya di ba? Correct, Sa correct. The Hague. So the court has acquired jurisdiction over his person validly, di ba? Anong gagawin ng uh, kunyari sabihin natin na meron niyang irregularity, you think papakawalan nila yan, di ba? Mhm, mhm. Diyan eh. So, kung gagawin nila, o papakawalan sa dahig, o mag-issue ng bagong warrant of arrest, o aarestuhin lang din di ba? Kumbaga, it's not that material. Hindi Hindi siya, siya kumbaga, maapektuhan. nakakaapekto. Oo. Oo. In any case, it's just procedural, di ba? Ang Mm. bottom Tsaka line dun is papunta pa rin sa pagkaka-aresto niya. and technically nag-start na yung case di ba? Ano na siya Yesterday, as soon as na-confirm nila yung mm, he's the correct person and he acknowledged the yes, crimes that he's being accused of. start na siya. And all they have to do i-prepare yung arguments and papers nila, mga paperworks nila, which is by September yata yung next hearing, no? September 23. Yeah. Ngayon, yung sinasabi ng iba na bakit hindi na lang dito dalhin sa Pilipinas, for example, assuming without conceding na meron nga tayong mga courts dito na or yung courts natin are competent enough, hindi bias, etc. Pero Pero I think, dahil nga winidraw na natin yung ano natin, yung membership natin sa kanila, hindi na pwedeng ma-extradite because you cannot extradite a person or a suspect from one country to another country. Kung hindi naman state to state yung ano no, yung palitan. Tama kasi ICC is not considered a state Correct me if I'm wrong, attorney. Wala namang extradition, parang ayun, naghang si attorney. Nagkang si attorney. I read that commentary na extradition treaty will not apply. Kasi nga, yun na, hindi naman siya state di ba? Correct. Tapos, ang ginamit talaga dyan, yung sinasabi ko kanina na yung ICC has the power to seek the cooperation of international body to which kahit di ka party, basta party ka niyan, ng international body na yan, you have to comply, di ba? Kagaya Correct, nung pinagawa correct. nila sa Interpol di ba? Interpol yun ng red notice. Pwede ba Kasi Correct. tayong, sorry, attorney, pero pwede ba tayong, let's say, mag-refuse to cooperate doon? And if yes, meron bang sanction sa atin yun? Provided na hindi na tayo member state? Kapag hindi ka kasi nag-cooperate, nakalagay din doon, it might be referred to the state of assembly. Assembly of State. Yun yung parang UN. Baga ICC, tapos Assembly of State. Tapos, or Security Council. So, we can be subject to certain sanctions, although hindi malinaw kung ano. And Pero another, at the same time, syempre yung alam naman natin na ang international law, soft law siya. Talagang hindi klaro kung ano yung magiging consequence niya. Pero syempre yung reputational damage sa atin sa international community if we refuse to Participate. to cooperate, di ba? Although nakita ko naglabas yata yung Office of the Vice President ng isang correspondence coming from Malacanang, sinasabi nga na walang obligation to cooperate ang kasi there's a change, 'di ba? Parang nag-change yung policy stand ni Bongbong Marcos by the fact na nag-cooperate siya even if he already stated in a formal letter to the BP na walang obligation to cooperate ang Pilipinas. Siyempre, alam naman natin yung presidente, siya ang ating principal architect of foreign policy. So bahala siya, 'di ba, kung paano tayo he's given wide discretion how he will relate to the international community as the representative of the Philippines, 'di ba? Republic of the Philippines, 'di ba? tama. Kaya nga that's the same privilege na meron si Duterte at his time, which is kaya nga niya nagagawa yung mga ginawa niya. So parang lumalabas, malaking oversight ngayon sa kanila tong
pag pull out sa ICC dahil hindi siya maibabalik dito. Correct. Dahil hindi na tayo member state. Oo, kasi yun nga, kailangan isa sa mga karapatan sa Rome Statute, may karapatan ka na ma-imprison or to even serve your own the sentence if eventually you are found guilty sa Country custody mo. ng isang state party. Mm-mm. Kaya kaso lang, hindi na tayo state party. So kung eventually, hindi pa naman siya na uhusgahan as guilty, Mhm. kung sakali lang, hindi siya makapag-serve dito. So, Correct. very likely sa dahig na lang siya magsiserve ng ipapato sa kanya. But he is of advanced age, 80 years old na siya. Although, may mga observation din naman na karamihan sa mga accused dyan sa dahig, sa Advanced ICC, age na rin. advanced age na rin, similar age bracket. What if, I don't know kung ano yung chances dun sa interim release niya. What if i-grant yun? Makakabalik ba siya dito sa Pilipinas or he will just have to seek refuge sa ibang bansa? I don't think na ano, Na ma-approve? na makakabalik siya kasi Very unlikely. Mm-mm. alam mo, meron tayong, although we have a right to travel, ang ano pa nga dito, ang jurisprudence, yung nanay ni Bongbong Marcos, si Imelda Hmm. Marcos. 'Di ba? Depende sa presidente kung papasukin niya uli sa Pilipinas si Duterte. 'Di ba? Hindi, I Mm. mean, May sa ano, limitation yan. kasi di ba, nandun na tayo sa, ano na, one of the reasons kung bakit siya dinila sa dahig is, hindi na tayo member ni ICC, so hindi siya pwedeng litisin na rito. So, Mhm. kapag ba nabigyan He siya ng cannot serve as a custodial state. Kumbaga, for the ICC. Yun yung term custodial state. So, hindi siya pwedeng magstay dito while ongoing yung case? Hindi na dahil we're not a party to the Rome Statute anymore. So, So, so kasi ano yan kung mag-stay siya mm, dito, it will be by virtue of an order from the ICC, 'di ba? Mhm. As non-party na dun sa Rome Statute, hindi na tayo obligado to ano. so kahit kung mabigyan siya ng interim release, nakadepende na sa atin kung tatanggapin natin yun or bawal talaga? Yun nga, that's the tricky question Kasi kahit na treaty siya, could always argue na una, may, yun na, hindi na tayo, hindi na, ano siya parang, di ba meron tayong provision sa Constitution na tinatawag na incorporation clause, na Mm. yung mga Mm. generally accepted principle of international law, parang, ano, parte siya ng legal system natin. At the Mhm. same time, in the case of Rome Statute, there was a case of transformation. Yun nga, may municipal law. So, we will have to resort to that in construing whether or not tayo, on our own volition, hindi tayo obligado, cannot be obligated. Pero kung whether or we whether or not we have discretion, 'di ba? By our own volition, yun yung tanong, 'di ba? Kasi sabi naman dito, I can see commentaries na even yung pag-serve ng warrant of arrest kay Duterte sa Philippines dahil di nga tayo party, discretion ng presidente yon. And he had exercised the discretion. Siyempre, Mhm. ginastify niya na lang na, siyempre, we have to comply with the agreement in good faith, di ba? Kasi Tama. nga, di ba, meron tayong obligation nakalagay naman dun sa Rome Statute na even if di na tayo, we still have an obligation to cooperate, di ba? Insofar as yung mga crimes na na-commit during the time na may jurisdiction yung ICC. Tapos backed up pa nung yun nga, RA 9851, di ba? Oo. Tsaka yun nga, di ba, ang nag-serve yata Interpol, which is currently member pa rin naman tayo eh. Ayun nga, doon talaga yung magiging basehan
ng ating obligation to cooperate. Kasi Mm. magka-tie back din sa provision ng ano na the ICC has the power to seek the assistance of international body to which the withdrawing state, yung nag-withdraw na state, non-party state, is a member. Ang Member. in-invoke na ICC dyan, yung obligation ng Pilipinas sa Interpol. Correct. Hindi directly yung obligation natin sa ICC kasi nga nag-withdraw na tayo di ba? Mhm. Pero may provision na ganun sa Rome Statute. Ayun. So, attorney, what do you think is ano no? Is kung ikaw yung magiging um lawyer ni ni FTRRD. Ano yung ano mo, yung initial plan of action mo, yung kumbaga game plan mo kung sakali ikaw. Oh, nako, for me, una-una, I will refuse to be the counsel of President The for Duterte. well, for example, ano lang, very hypothetical question na parang no choice ka but to represent. Pinilit sumagot eh. Kasi for me, yung ginawa ng kanya executive secretary, given na he wasn't an accredited lawyer, International kasi hindi ka lawyer. basta-basta makapag-practice dyan sa ICC. You have to be an accredited lawyer. Mhm, The mhm, irony, si Harry Roque, isa siya sa apat na lawyer from the Philippines na accredited dyan. Isipin mhm, mo, dami-dami ng lawyers sa Pilipinas. Apat lang sila na accredited dyan sa ICC. Tapos hindi niya pa pinagsalita si Harry Roque for some reason. He still chose to be represented by his executive secretary with the assistance of the Public Defense Counsel. Medyo mhm, siyempre medyo specialized din kasi yung practice diyan sa ICC. May mhm, mga mhm. parang si yung dating judge diyan, si Panganiban ba? Or si Panganiban or basta daw sa Filipino judge Mm. parang sabi niya parang iba daw talaga yung practice yan. There was a lot of formality and decorum. So, So, kumbaga, parang pinupusoy ko, iwas pusoy ako eh. Parang sinasabi ko, hindi ako qualified. Diba? The Ayun, sort of, actually, ano yun, catch up question, parang ano lang, catch question lang. So, this is just to, make people realize kung gaano kabigat ba yung case na kinasasangkutan ni FPRRD that even lawyers are tsaka refusing to get, brother, mm, lagi ko sinasabi, even sa mga clients ko, the lawyer is only as good as the client. Eh kung kliyente ko correct, si Mr. Duterte, ang dami niya ng extrajudicial confession na correct. dahil na hindi naman siya under custody when he made those confessions, Mhm, can be, well, at least applying the Philippine law, based lang naman tayo sa sa kung ano yung, at least sa evidence parang mhm, nakabase tayo sa US dun sa mhm. development ng US jurisprudence pagdating sa appreciation ng evidence. Ang dami kasi siyang sinabi na na parang can be construed as an admission. So, totoo. 'di Especially ba? sa Even Quadcom paglapag trial. niya sa the Netherlands, may statement siyang nilabas na parang inaako niya na yung sabi niya daw yung mga Kasalanan. Yes. police tapos AFP. So he will be a very difficult client to Defend. represent. Mm. How can you impeach the the, the statement of your own client, 'di ba? Correct. Ah, So sorry. Sige, continue muna, attorney. baka si Amal Clooney na yung kailangan niya. Tawa ni George Clooney, 'di ba? Tawag dito. So yun, given dun sa tulad nga ng sinabi mo, di ba, ang hirap maging representative ng in trial sa ICC. Um, yung bang stunt na ginawa ni Medellin, does it reflect negatively sa mga lawyers atin? I think yung ginawa niya wasn't really meant to be consumed by the ICC judges. Sabi nga wala daw sa hulog, parang it
was improperly raised. It wasn't the right time to raise those objections. But I believe the main motivation, considering that uh, the council knew that it will be live streamed or disclosed to the public, was playing to the sentiments of the public more Pero than to the sentiments of the hoping to persuade the ICC judges. I'm sure na brief naman sa dyan kung ano yung demeanor ng mga judges dyan kasi even I, as a young lawyer, yun ang unang sinasabi sa akin. You have to look into the demeanor of the judges, di ba? Siyempre, kung pagbibigyan niya ba, was there a precedent na pinagbigyan niya na? There are commentaries na sinasabi na yung health reason na sinasabi niya, parang parang wala pa daw na pagbigyan dyan sa ICC. kasi parang insulto na rin naman sa ICC yun eh. Parang mas mabibigyan ba ng better healthcare ang si Duterte sa Pilipinas? Yung karamihan nga na may sakit dito. Especially yung mga ka-level nila ng profile sa ibang bansa nagpapagamot. Exactly. Parang mas maganda yung healthcare system nila dyan sa the Netherlands kaysa sa Pilipinas. Kaya nga. At the same time, di ba? Parang sabi nung judge, parang he was parang bago naman siya i-admit or i-commit sa custody ng ICC, parang he was examined by the doctor. Tapos, and interviewed by the registry. Although parang wala yatang equivalent yung registry sa Pilipinas. Siguro parang BGMP yan dito sa Pilipinas. Di ba, by matter of procedure, bago naman i-commit ang isang accused sa custody ng jail, talagang pinapamedical naman sila. Di ba? Sabi nung doktor nila, okay naman daw si Duterte and he was fit to stand for trial. So, very unlikely na pagbigyan siya. Pero alam mo naman, Pinoy, ako naman, guilty rin ako niyan. Sabi, depende ka, just malay mo na pagbigyan, di ba? Oo, yung mga padre-padre Buko lang, di ba? Try lang, di ba? Yes, we have to understand the constraint of the lawyer. Siyempre, even if sabihin natin wala sa hulog, he has to advocate for his client, for the best interest of his client. Dapat subukan niya, di ba? Obligasyon niya yan na subukan. Kung hindi pagbigyan ni judge, naka-judge na yun, di ba? Hindi, sa bagay, yun naman ang nila ang mantra nila may nagawa. Hindi nga lang alam kung nakabuti or wala lang. Pero may nagawa. There's this issue na sobrang tagal daw ng procedure sa ICC. Kaya parang next hearing niya, September, di ba? Di ba sila kayo humihingi ng motion to defer na for a later trial? Pero I see yung iba na parang sinasabi, nga daw, parang walang speedy trial sa ICC. Di ba? Parang mabagal daw. Ako naman, given yung parang apparent naman na medyo ill-prepared sila Duterte to deal with the procedures and matters for the ICC, I think it should be welcome na matagal pa yung, confirmation of the charges. Parang arraignment yung equivalent sa Pilipinas eh. I have to be careful kasi, syempre, bilang international body, iba yung practice nila doon. Pero syempre, I have to refer dun sa experience ko. Yes. Pero, we have to be conscious na baka hindi equivalent, di ba? Yung ginagawa nila sa ICC sa ginagawa natin sa Pilipinas. Although, most of our procedures naman are borrowed from the US. So, more or less, maybe it's a close approximation. Siguro, i-arraign na siya sa September, babasahin na yung mga charges sa kanya. Kung ito rin ba yun? So, sasabihin ba niya, very likely, guilty ba or not guilty? Aaminin niya ba o hindi? So, basically, hindi uusad yung kaso na yan until September. So, nandito pa lang sila sa presentation ng evidences. Ano pa lang yan? No, parang parang anong nangyari,
sa Pilipinas kasi madalas yung arraignment, he was taken into custody, parang i-confirm yung identity niya. Sa Pilipinas Mm. kasi, magkasabay na yun eh, So parang na hiniwalay yun. nangyayari. Tapos, parang well within the, may commentary naman ang nabasa na well within the allowable period naman yung September under the rules of procedure of the ICC. Parang may number of days din kasi yan eh. Mm. Mhm. So, pero the irony, di ba si De Lima parang nakulong ng mga 6 to 8 years, pero sabi nila parang matagal daw talaga ang trial dyan sa ICC. Eh. It could last, hindi pa, hindi pa tapos, mga 8 years. Mm. Well, I see commentaries sa sinasabi na parang commonly daw, on average, parang ganun yung length ng trial dyan. So, hindi ko alam kung aabot pa ba si Duterte kasi ilang taon na ba siya? Isn't he 79. turning 80? Turning 80. 80? Turning 80 80. na siya, di ba? Magi-80 pa lang. 70? Kailan mo 78 birthday niya? or 80? Magi-80 pa lang. Mag-80 This pa month. lang. So, isipin mo, kakayanin niya pa ba na umabot ng, sabi natin, the trial will, 88. Sabi nga, it will conclude mga 8 years, 88 na siya by that time, di Mm. ba? O maaari naman na, siyempre, tao din naman yan, maaring andyan yung danger na he might pass away Mhm. before he is Yes. sentenced, di ba? So, baka mamaya, Not unless he has not unless he has ano no, one punch and realize uh devil fruit. Tingin ko naman mabubuhay pa yan. Maganda healthcare doon eh. Maaalagaan siya doon. Hindi naman siksikan ano yung pa naman kulungan eh, doon. yung mga co-accused niya medyo bata pa. Malapit-lapit naman Mhm. na sila. Pag sila na yung nandun, masusulit nila yung entire sentence nila. Parang recently nagkaroon ng supplemental petition yata si Senator Bato de la Rosa. Mm. Para maybe in anticipation na eventually baka siya rin may issue ng warrant of arrest. Parang ang sabi doon sa na mga komentarista na ano ko, probably in about a year pa daw bago yung kay Bato. Pero who knows? Yung kay Duterte. Nakita na ba siya? Oo. Nasaan na ba siya ngayon? Nagsisik soli siya sa protection ng Senate. Question nga pala, attorney. Yung parliamentary immunity natin are applicable sa mga senators, tama? No, that's a good question kasi I was reading. Parang nakalagay mismo sa Rome Statute na Mhm. cannot use any immunity attached to your by reason that you are occupying a certain position as a defense. And even our municipal law, we cannot Mhm. use it as a defense. Kasi una naman, sabi, ano bang alam, Mhm. municipal law nga siya. It's Mm. not, doesn't bind the Mhm. international body. For example, kahit sabihin natin na legal na patayin tong mga tao na to under our municipal law, pero kung sa appreciation ng international body, it's a war, it's a That's crime illegal. against humanity, yung ano nila ang mag-apply. You cannot set up the defense na under the municipal law, legal yung ginawa mo. Mm. And Which even, makes sense. Kasi naman, di Mhm. ba, parang, kaya nga sila yung mas mataas yung jurisdiction nila kaysa sa atin eh. and Kasi at the sila yung same time, nagpo-provide ng check if and you're balance. committing war crimes or crimes against humanity or genocide, syempre, ang una mong Mhm. layer na gagawin mo, you will set up the cover of legality, di ba? Mm. Tapos So, syempre, tawag dito, nawala yung itatanong mo ah. mukhang Vin, parang ka, wake and bake. Ay, hindi. Alam mo ba yon? Uy, uy, uy. Alam ko yun, pero hindi ako
Normal na Wake lang bake tayo, ang wake. gamit ko. Wake lang tayo, walang bake. Wait lang, wait lang. Hindi, ang Ibalik ko lang. Sige, sige. kawawa. Hindi, sige ikaw, Nanel, baka mawala ka ulit eh. Sige. Ayun, hindi. Ibig sabihin, if for example, lumabas na yung warrant against Senator Bato, he cannot impose his parliamentary immunity sa ICC. Tama? Yun nga, by virtue of that provision under the Rome Statute na yung immunity by reason of occupancy of the office cannot be set up as a defense. Okay. Nakalagay na mismo dun eh. Di Pero ba? yung Okay. attorney, naalala ko na yung tatanong ko. Buti nabanggit ulit ni Junel yung immunity. Paano yung absolute immunity ng president natin? Will that apply? Ayun naman, diplomat. Mayroon kasi siyang tinatawag na diplomatic immunity eh. Pero kasi, di ba, as a head of state, so I think Vienna Convention yung mag-govern sa kanya. Pero that was an earlier treaty eh. So, syempre, Iba pa siya. bago lang itong Rome Statute, 1998 lang ito. So I think, Sa Switzerland to, hindi to sa Netherlands, no? Oo. I think yung immunity ng presidente cannot be can it you cannot set it up kasi it's the same class eh, 'di ba, na immunity by virtue of the office. Pero sa ibang treaty siya nag-a-apply, hindi sa sa Rome Statute. May naman yan under the Rome Statute, hindi yan ubra, pero kunwari kaya nung ginawa ni Putin. O nga di pala ba, si meron Putin, siyang meron siyang warrant of arrest si Bongbong Marcos from the District Court of Hawaii. So pero nakapunta pa rin siya sa NYCT sa New York. Kasi nga meron siya diplomatic immunity, 'di ba? Oo. So but that's under a different convention or treaty. Hindi under the Rome Statute. Hindi naman 'yun genocide, war crimes, crimes against humanity, or crimes of aggression. Ano lang yan contempt of court. So, ayun yung pero pag siya, kunwari kahit presidente siya ng Pilipinas, tapos he was accused before the ICC of war crimes, yung apat, genocide, crimes against humanity, crimes of aggression, kahit presidente ka ng Pilipinas, pwede ka pa rin arestuhin. Okay. Sige. I think yun na lang yung mga tanong namin sa iyo ngayon, attorney. Medyo napahaba na yata yung discussion natin for today. Pero I think na-cover naman natin lahat ng gusto nating itanong at malaman ba tungkol dyan. Na of course, at nagsasabi, isang someone known sa field niya. So, in your case, pagdating sa batas. Kasi kung kami lang magsasalita dito, wala tayong patutunguhan yan. Puro lang. At least merong nag-guide sa amin, kumbaga. Kung ano ba dapat na paano ba i-interpret yung mga bagay-bagay na yan. So, yun. Siguro tayo. Siguro itong mga bagay naman na to accessible din sa general public, kaso lang we pay attention by virtue of our profession and our interest dito sa mga bagay na to. So, kumbaga lumulubog tayo sa issue na to. More than anything siguro, ang pinakamagandang epekto ng pagkakaroon ng ICC, tapos itong development kay Duterte, yung mga political elite natin, medyo magdadalawang isip naman siguro na gumawa ng krimen. Kasi parang sana. Nakita nila na walang padrino sa ICC, di ba? Kaso hindi naman covered ng ICC ang graft at corruption. Tama. Baka dun na lang sila mag-concentrate. Totoo. At least walang ICC dito. Oo. Magmamandarbo lang sila. So yun.
Hanggang dito na lang muna tayo. May final message ba tayo, Tito Nel? May final message pa. Siyempre, pagpatuloy niyo lang itong ginagawa niyo, mahalaga to. Kasi siyempre bilang parte ng ating obligasyon sa publiko na magbahagi ng kaalaman, di ba? Dapat laliman din natin ng diskusyon. Kagaya ng paglalim ng gabi, dapat lumalalim din ang ating pulutan, di ba? Tama. Salamat, Correct. Attorney Correct. Ang ganda nun, Oo, sana maimbitahan ka namin ulit sa susunod. Pagka may mga ganito kaming mga topic na tingin namin. Oo naman. May internet naman kami dito sa Occidental Mindoro. Wala man ako sinabing ganyan. May McDonald's na kami dito, tapos 2 na Jollibee namin. May SM na ba kayo dyan? Binibilang ko nga rin yung 7-Eleven namin. Dito sa bayan namin, 3 na. Oh. Wala lang kami SM dito, tsaka Pure Gold. Robinson meron na. Robinson Supermarket malapit meron. na yan. Onti na lang. Tsaka hindi na kami nag-brownout dito. Although, syempre, compared sa Manila, medyo mahal ang kuryente dito. Solar naman yata sa inyo eh. Partly may solar kami dito sa bahay. Tapos, para may 7.5 megawatts na generator. Yung power plant mismo para medyo mapababa yung production cost nila. Pero pag gabi, syempre, walang solar. Wala silang production. Solar sa gabi. Syempre, kumbaga walang battery component. Diba? Tama. So, yun. Maraming salamat ulit, Atty. Villamar. Thank you. Sana wag ka madala Thank you, attorney. Thank you. Sa uulitin po, again, ito nga si Uncle D, ang inyong promotor ng kwentuhan. Sana may napulot kayo. Tito Nel, Yes, ito naman si Tito Nel, ang inyong mabait na panggerot. Maraming salamat ulit. Okay, hanggang sa muli. Tagay tayo. Bye. Tagay tayo. Okay na to. Bye.